BP? Well, I believe, ma'am, that we reached the point of no return. Ang ikli naman yan. Ang sabi ni BP, tinatanong siya rito tungkol dun sa relationship nila ng Pangulo at ng administrasyon. So yun ang parano doon. Ang sabi niya, I really believe that we have reached the point of no return. And it is clear na parang they are really going after me. So parang sa kanya, wala nang hindi na magkakasundo. So parang wala nang reconciliation. Wala nang pag-asa. Parang sa ibang pagsasalita, I have crossed the Rubicon. Mas malalim doon, no? The point of no return, sabi nila. So yun naman. Yung Rubicon, ano yun, ilog yun sa... ilog ba yun? Pag ginagamit yun, ano yun parang... Metaphor. Idiomatic metaphor. I have crossed my Rubicon. Ayan. Ganun pala yun. Wala na. Wala Sabi niya, talaga. point of no return. Ang alam namin ni Jen, I will cross the bridge when I get there. Hindi, sa salitang naman, kanto naman. Ano naman ang sagot ni Pangulo? Eto po, kung malalim ang sabi ni Inday na I have reached the point of no return. Bitin lang kasi yung state, parang nakangangapa ako Karugtong pa yun Mas malalim po, pero maikli. Malalim na maikli ang pahayag ng Pangulo. Pakinggan po natin. Never say never. Sana isinama yung tanong no? Never say never. Never say never. Anong ibig sabihin nun ko? Sinabi yata ni James Bond yan. Yun nga, sa pelikula. Pero alam mo, yan ang ayaw kong pinag-uusapan. Sabi ko nga sa inyo, yan mga walang kakwenta-kwentang dinidiscuss. Kasi ang pinagmulan, ayusin natin, baka sakaling maayos. Pangulo at saka pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kailangan yan ay hindi nag-aaway. Sapagkat dyan nakasalig yung governance. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, yung sinabi ng isa at sinabi ng isa ay i-analyze pa natin, wala tayong makukuhang mabuti doon. Pero ang report nila dyan, Jen, ay positive, Ang ibig daw sabihin dyan ng Pangulo, hindi pa niya sinasara ang posibilidad na magkasundo sila ng Vice President. Ganyan sa punto nung say... Doon sa never say never. Ganon? Sabi, wag mong tuldukan. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Yun namang sinabi no sa punto ni BP Inday naman point of no return. Parang wala nang atrasan. Wala nang bawian. Wala nang bawian. Salitang kanto, tawag sa amin niya sa gawing mga batang kalye, topo-topo barega. Pero palagay ko kung kaya nabanggit yan ng Pangulo, dahil may nauna na siyang pahayag Hindi ko naman narinig na yung kanya sinabing never say never, ay reference doon sa sinabi. Kaya mahirap yun Mali mo may tinanong na iba. Yun nga po yung tanong. Kaya sabi ko, dapat isinama yung tanong doon sa SOT. Kasi yun ang mahirap. Hindi tayo pwedeng mag-speculate. Hindi ko alam na yung never say never ay sagot niya direkta doon sa sinabi ng Vice President. Kaya follow-up question na yun medyo hindi ko dinidiscuss pag gano'n. Pero yun yung tanong Kaya lang hindi nga na... Masyadong kortong-korto. Pero kaya ko siya naintindihan dahil may nauna na akong napahayag ang Pangulo. Ito ay tungkol sa impeachment. Ito pala, Jen, may shot din yung reaction niya na sinasabing wag na ituloy yung impeachment. Tingnan natin. Pakinggan natin ko. Medyo mahaba-haba ito. Well, it was actually private communication, but na-leak na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ayun. Malalalim yun. Ano ba yung storm in a teacup? Walang kabagay-bagay. Walang kakwenta-kwenta. Parang ganun ibig sabihin. Ang sinasabi niya kasi yung paghahain ng impeachment, walang halagaan niya yan. Tama nga naman, Walang may tutulong. Kasi kahapon ko... Sana makinig yung House of Representatives. Ako matagal ko nang in-expect na sana kahit na sa ganyang pamamaraan ay magsasalita ang Pangulo. Gusto kong pasalamatan ng Pangulo at nagsalita siya dyan. Ayun.
Kasi, alam mo naman, ang executive walang pakialam sa legislative. Yes. At Tama ganun po. din, hindi pinakikialaman. Ngunit nagpahayag siya ng opinion. Ang ibig niya sabihin, hindi ko kayo pinakikialaman. Ito, opinion ko lang. Pero para sa akin, it's tempest in the teapot. Ibig sabihin, wala kang kakwenta-kwenta yung pinag-uusapan niyo dyan. Ganun ang translation nun dyan. Nag-leak ito kahapon ko na text daw sa isang mababatas Parang ini-instruction niya, hindi pala instruction, kundi parang tinext po niya sa isang opisyal ng Kongreso, Yun po ata ang sinabi. Sana makinig sila. Bagamat sinabi niya, ito, opinion ko lang, Pangulo ng Republika ang nagsabi, kahit opinion yan. At ano pala sa likod si Sentol Oo. Kaya pala hindi natin Parang event ata yan Meron silang event na dinaluhan at doon ay nagpa-ambush interview si Pangulong Bongbong Nason. mukhang maganda naman, Nagiging papunta tayo Siguro kasi narinig siguro nila yung ating Vox Populi Ano nga ang gagawin mo? Halimbawa, siguro naisip nila. Kasi sabi nila, hindi, mamadaliin natin ito. Pag minadali mo yan, 1/3 ang pipirma, dire-diretso sa Senado. Yes. Opo. Kapag hindi 1/3, pag-uusapan sa Justice Committee. Ilang linggo, ilang buwan ang bakbakan yan. Opo. Papayag pa kaya, baka wala namang quorum yan dahil mangangampanya na yung mga miyembro ng Senado. January, totoo po. Paano? Sino? Mangangampanya yung di ba? Totoo po. So, saan pupunta yan? So, siguro, sabi ng Pangulo, yan. Wala niyang kakwenta. Kumbaga, ang ating na-focus ngayon, mayroon pang dagdag na sabi ng Pangulo na masisira ang ating yung ating direksyon kapag inuna pa natin yung impeachment. Totoo kong kahapon nakatutok na si Vic doon sa tanggapan ng Secretary General ng Kamara para abangan. Kasi sinabi, maaga pa lamang, may maghahain na po ng impeachment. Pero dumating ang hating gabi, wala po nag-file, wala po naghain ng impeachment. Gutom na gutom yung mga reporter doon. Siguro may nakaamba siguro doon. Akala na naman. Alam mo naman kasi yung mga reporter, yung aksyon ng kanilang gustong... Samantalang ako naman, ayoko yung aksyon. Ang gusto ko, ano yung consequence niya sa tao? Anong consequence sa bansa natin? Ano, gulo na naman? Pero yung reporter, ayaw niyang mag-navigate Dito lang ako, sabi niya. Hindi ko kasi... Dapat, sabi ko nga kanina sa mga bata, kailangan you write truthfully. But you have to do this with vigilance. Di ba? Huwag kayong pag ganun-ganon. Opo. Hindi kasi, kaya naman nandun yung mga report. Ako yung opinion. Bagamat sinabi ni Pangulo, ang opinion ko, sabi niya, Opo. walang ibubungang mabuti ito sa isang buhay ng isang Pilipino. Ayun nga. Ako, magpapasalamat ako na nagsalita siya ng gano'n kahit sinabi niyang opinion. Tama. Tama naman yun kasi hindi niya madidirect ang House of Representatives. Hindi niya kami pwedeng Hindi utusan. pwedeng manduhan. Lalagpas na siya doon. But the President is completely in a position to air his opinion. Lalo na kung nakikita niya na, teka muna, ang imbestigahan nyo na lang kung saan napunta yung pera ng mga flood control. Mabuti nga, hindi pa niya sinabi yun Inaasahan ko nga, sabihin niya yun Ganun ba? Kayong mga Quadcom, ba't hindi nyo unahin kung saan napunta yung mga pera na ginamit nyo sa flood control? Pwede niya sabihin yun. Pwede naman sana. Sa opinion ko, kanya halimbawa. Masigit na mahalagaan niya ito. With all due respect, sa opinion ko, sapagkat mahigit na 300 billion ang ginastos natin dito, bigla lang tayong sinalpok ng isang tropical storm. Ba't nagkagani-ganito? Di ba mas mabuti na uusisayin natin ito? Halimbawa sinabi niya, binanggit niya, itong ginagawa nyo is a tempest in a teacup. Wala kang kakwenta-kwenta itong pinaggagawa ninyo. Sana marinig ng mga kasama ko yan. Opo. Ako naman kung mukhang... Pero hindi niya sa akin sinabi yun, Jen, Mukhang hindi. Mukhang sinabi niya doon sa mga nanggugulo sa akin. Mukhang naman mukhang napakinggan. Strong message ng Pangulo. Hanggang ngayon mukhang wala po naghain ng impeachment complaint sa pangalawang Pangulo. Tempest in a teacup nga dyan Pag hindi nila naintindihan yon, problema na nila yun. Ayan. Baka maghanap ng teacup.
Maraming minsan sa kasama niyo kung hindi rin nakakaintindi, no? Ay, nako. Pero anyway, Kong, yung punto na nga, kasi ngayon na nag-iimbestiga nga ang NBI, di ba, nagsimula na, ang problema nga lamang po, hindi nakapunta ang pangalawang Pangulo kanina para magpaliwanag at humingi by December 11 yata. Ano naman ang direksyon nila? Bakit nila aasuntuhin ang Vice President din? Actually, kung hindi pa naman asunto, kundi ang sinasabi lang ay magpaliwanag, doon nga sa pinasisimulan Saan natin. nga papunta? Bakit kinakailangan gawin mo yun? Siyempre, kaya ginagawa nila ito, may papunta. May kapupuntahan, may direksyon. Proseso ito eh. Bilang nag-observe ako, ang proseso dyan at nakikita naman natin ang direksyon, baka makahanap sila ng mga bagay na pwedeng ikaso sa pangalawang Pangulo. Sapagkat ang sabi nila, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo ay hindi po immune from suit, Kong. Oo nga. Ang sinasabi ko naman sa iyo, Jen, may katapat na provision sa saligang batas. Ang Vice President is an impeachable officer. Okay. Opo. Hindi mo siya pwedeng tanggalin sa ibang pamamaraan. Matatanggal mo lamang siya sa pamamagitan ng impeachment. So habang hindi siya nai-impeach, hindi mo siya pwedeng sampahan ng kahit anong klaseng... kasi anong direksyon mo pag sinampahan mo? Di impeachment nga. Kailangan i-impeach mo eh. Sabi ng Pangulo, tempest in a teacup. Sa maliwanag na pananalita, tigilan nyo na lahat yan. Magtrabaho kayo ng matino. So kung wala na po yung impeachment, so ano pa itong gagawin ng NBI? Kasi doon sa punto nga, maging ang DOJ, sabi niya, dahil nga sa pwede niyang kasuhan ang pangalawang Tawagin ng Pangulo. NBI, kausapin natin. Ayun, Tawagan. retired judge. Saan papunta ka mo yung ginagawa Jimmy mo? Santiago. Hindi mo ba alam ng Vice President is an impeachable officer? O halimbawa, nahabla mo, Nelson, kunyari ikaw si NBI. Ano ang pangalan ng sa NBI? Jimmy Santiago. Kunyari Retired judge. ikaw si NBI Director. Director. Saan papunta ba itong ginagawa mo? Magpapile po kami ng kaso. Sige, na-file mo yung kaso. Na-file mo, anong gagawin mo? Magsasampa ako ng matitibay na ebidensya kasi... palagay mo. Punta na korte. Sa palagay mo ba, sa pagsasampo mo ng kaso, ang idadahilan mo ay gusto mong maalis ang Pangulo, ganun ba? Ang pangalawang Pangulo? Ang pangalawang Pangulo? Parang ganun po ang direksyon ko. Hindi mo nga siya maalis kasi ang nakalagay sa saligang batas, para mo siya mapaalis, impeachment. So anong purpose nung kakasuhan lang Kaya siya? nga tinatanong ko sa inyo, tawagin yung NBI. Hindi ba i-accommodate ng court, Kong, yung isang criminal complaint? Issue na naman ito eh. So, ladies and gentlemen, I am raising again a constitutional issue. Okay, opo. Pwede kang mag-file sa kanya ng criminal action. Siya impeachable officer. Saan tayo papunta? Magkakapag-file ka lang ng criminal action pag na-impeach na siya. Ganun ho ba? So, kasi yung impeachment, yun bali yung preliminary investigation. Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan nga eh. Dahil impeachable officer siya eh. Yun ang aking legal opinion. Pagkakaintindi niyo po. Yun ang pagkakaintindi ko. Kung hindi siya impeachable official, okay lang. Kaya yun, isa sa alang-alang mo, dahil isa siya sa mga impeachable officers. Batay sa pagkakapaliwanag nung Undersecretary Jesse Andres, ako personal ko, pagkakaintindi ko, kung masasampahan siya ng kaso, matatanggal siya bilang pangalawang Pangulo. Anong sabi ni Ombudsman? You shut up. Ganun po. Hindi mo narinig? Ombudsman, Martires. I would like to tell Secretary, Yusek ba siya? Yusek Jesse Andres. Yusek Andres that he should shut up. Ganun Stop po. talking. Sabi niya. Yun pa naman ngayon ng paliwanag. Mukha siya ang ating kaibigan, Secretary Hindi niyo pa Goying. narinig yung sinabi ni Ombudsman? Hindi ko na, ba't naman nandito sa akin eh? Ganun ba? Hindi ko narinig. Maganda mapakinggan natin yun. Pakinggan niyo